Para sa kaligtasan ng mahigit 500 residente, agad na ipinagputos ni Makati Mayor Junjun Binay na i-evacuate ang lugar. May ilang mabilis na lumikas, pero may ilang nanatili muna sa lobby ng kondominium dahil hindi pa alam kung saan tutuloy ngayong gabi. Abala na rin ang BFP sa pagsipsip ng dilaw na likido mula sa basement gamit ang diaphragm machine. Pero hiling ng mga residente, sana'y makipagtulungan ng First Philippine Industrial Corporation para malaman kung saan nanggagaling ang pagtagas. All the occupants of the building are asking for a temporary shutdown kasi if this is the only gas line here right now, di ba? And it's a possible source. Igad sa ngayon, mga ilang residente na lamang ang natitira sa West Tower Condominium at karamihan sa kanila ay naghihintay na lamang ng kanilang mga sundo. Hinarangan na rin yung service road sa tapat ng condominium para hindi na madaanan ng mga motorista at nakaantabay ang dalawang fire truck ng BFP sakali magkaroon ng sakuna. Live mula sa Makati, ako si James Velasquez, ang inyong saksi. At kaugnay pa rin sa krisis sa tubig, abalang-abala na pati ang mga bumbero sa pagrarasyon ng tubig. Ang problema, di raw nila matiyak kung hanggang kailan tatagal ang kanilang water supply. Saksi si JP Soriano. Nagmistulang call center agent ang bumberong ito sa Sampaloc Fire Station sa Maynila sa dami ng tawag na natatanggap. Pero hindi sa sunog nagpapasok lolo ang mga tumatawa, kundi sa supply ng tubig na problema ngayon ng marami. Kasunod nito'y nagmadali nang umalis ang mga bumbero. Tumigil sa isang fire hydrant para punuin ng may 1,000 galong tubig ang kanilang fire truck. At pagdating sa barangay 549 sa Sampaloc, mabilis pa sa alas 4 pumila ang mga residente. Dala ang kanilang baldet na lagyan. Wala tubig. Lahat wala. Ngayon dumating ka. Hindi okay, makakaginawang konti. Nakaligo na ho ba kayo? Hindi pa. Makakaligo na rin kami sa loob ng 3 linggo. Hirap na kami. Una-una wala kami magawa dahil talaga ang tubig ay number 1 yan. Habang uhaw sa supply ng tubig ang mga residente ng barangay dito sa Sampaloc, Maynila, patuloy silang umaasa na maambunan ng grasya ng supply ng tubig mula sa BFP. Sabi naman ng BFP, handa nilang supplyan na ito. Pero ang tanong, hanggang kailan? Hindi po namin alam, sir, kung hanggang kailan yun. Kasi hindi po rin namin alam kung yung sa hydrant naming kinukunan, humina na rin ang tubig. Ganyan din ang agam-agam ng fire volunteer si Winston Lee, nakasama sa pagrarasyon sa Barangay Batasan Hills sa Quezon City. Bagamat alam daw nila na pagresponde sa sunog ang kanilang prioridad, hindi na rin niya maiwasang mag-alala. Dito po kasi ma'am sa Commonwealth Avenue, wala na po tayong makuhanan. Ang pinakamalapit na alam po namin is nasa Quezon Avenue, Roosevelt pa. Kaya hindi po kami makabalik din kaagad-agad. Kabisig ng mga bombero at fire volunteers sa tubig bayanihan ng MMDA. Kanina, sinaklolohan nila ang mga residente ng Barangay Paltok sa Quezon City. Tulad na lang ng ginang na ito, nanaluhan na lang sa maging 1 buwan ng pagtuyo ng kanilang mga gripo. Kasi nga wala kaming maano ng tubig makunan O siyempre kahit papano, iiyak ka. Ako si JP Soriano, ang inyong saksi. Bagyang tumaas ang water level sa Angat Dam dahil sa pag-ulan at muling giit ng pamunuan ng Angat. Hindi ang mga napaulat na leak, kundi ang kakulangan sa tubig ulan ang pangunahing dahilan ng pagbaba ng level ng imbak nilang tubig. Saksi si Ruth Cabal. Malakas ang bulwak ng tubig sa bahaging ito ng Angat Dam. Nandito kasi ang 2 bypass valves kung saan dumadaloy ang tubig mula sa reservoir patungo sa Ipo Dam, patungo sa Lamesa Dam hanggang sa mga kabahayan sa Metro Manila. Pero mabilis ang paglilinaw ng pamunuan ng Angat, hindi raw ito tagas. Yung dulo ng mismong valve is cone shape yon. Kaya pag dumaan po doon yung pressurized water, pabuka po talaga yon. So hindi nasasayang yung tubig na yun? Hindi po. Talaga ang tubig po na yun ay tumutuloy papunta ng Ipo Dam sa MWSS. Nakunan din ng GMA News ang tinatawag na seepage o tubig na lumalabas sa paanan ng dam. Pero normal daw ito para sa mga dam na tulad dito, nagawa sa clay, graba at buhangin. Nagkakaroon ng moist, di ba? Until such time na naiipon yun, yun yung dumadalo, yun yung seepage. Tapos saan po napupunta yun? Yun po ay napupunta naman, papunta na po ng ilog ulit na pupunta ng Bustos Dam. Giit ng pamunuan ng Angat, hindi ang napaulat na leak o tagas sa dam, kundi ang kakulangan sa tubig ulan ang pangunahing dahilan ng pagbaba ng level ng imbak nilang tubig. Maghapon mang umulan, wala pang 1 metro ang tinaas ng elevation level ng tubig sa Angat Dam. Malayong-malayo pa rin sa 181 meters na normal level ng tubig.
Dahil dito kung karaniwang 219 drums per second ang naisusupply na tubig ng Angat, ngayon nasa 152 drums per second na lang. Tansya ng Pag-asa, mas marami pa sa ulan na dala ng Bagyong Ondoy ang kakailanganin para maibalik sa normal ang water level sa Angat. Pero kung walang mararanasang anumang bagyo at magpapatuloy lang ang mahinang pag-ulan, posibleng 40 araw na lang daw ang itagal ng imbak na tubig sa Angat. Setyembre pa inaasahan ng Pag-asa na babalik sa normal ang pag-uulan. Dahil dyan, magsasaboy ng 12 sako ng asin sa mga ulap o yung tinatawag na cloud seeding operations bukas ang Bureau of Soil and Water Management sa Angat. Ako, si Ruth Cabal, ang inyong saksi. Samantala, lalo pang dumami ang nakakaranas ng severe hunger o yung madalas hindi nakakakain nitong nakaraang 3 buwan. Batay po yan sa latest SWS survey. Ayon naman sa Malacanang, isa ang problema sa gutom sa mga tatalakay ni Pinoy sa kanyang zona. Saksi si Rafi Tima. Malungkot ang mga mata at tila nanlalata ang mga batang ito ng aming mamataan sa gilid ng Nia Road sa Quezon City. May trangkaso raw ang dalawa. Bagamat galing na sa doktor, wala naman daw silang pambili ng gamot. Ang pedicab na pinapasada ng tatay nila, sira pa. Pag matumal yung biyahe yun, minsan hindi kami makakakain. Paano yung mga anak niya? Wala po, binibilan na lang namin sila ng kanin na tig-7 para makakain lang sila, kahit sila lang, kami hindi. Ang mag-asawa namang Renato at Nene Salcedo, hindi na raw ganong kumakain na aksidente pa. Dahil sa kalye lang natutulog, nasagasaan sila ng isang jeep na nawala ng preno. Dahil sa mga tinamong sugat, magdadalawang linggo na raw silang hindi makapangalakal ng basura, kaya lalong wala nang maipambili ng pagkain. Wala rin sila binigay. Ilang araw na ako hindi nakakakain ng tama. Mga 3 araw na. Sinasalamin ni Renato at Jessame ang resulta ng pinakabagong survey ng Social Weather Stations o SWS. Sa ginawa nilang survey mula June 25 hanggang 28, lumalabas na lalo pang dumami ang mga nakararanas ng severe hunger o yung madalas hindi nakakakain itong nakaraang 3 buwan. Kasabay nito bumaba ang porsyento ng mga nakararanas ng moderate hunger o yung mga 1 beses lang o madalang na hindi nakakakain itong nakaraang 3 buwan. Sa kabuuan, bahagyang bumaba ang porsyento ng mga nagugutom sa bansa. Pero nananatili pa rin ito sa mahigit 20% o humigit kumulang 4 na milyong pamilya. Ayon sa palasyo, tanggap naman nila ang datos ng SWS at tutugunan daw nila ito. Will be addressed by the SONA, and in fact there will be poverty alleviation programs that will be taken up. One of them, which has already been stated by Secretary Soliman, is the conditional cash transfer. Ako si Rafi Tima, ang inyong saksi. At sa iba pa ring balita, papatawa na ng 12% VAT ang toll sa North Luzon at South Luzon Expressway at iba pang expressway sa bansa simula sa August 16. Paglilinaw ni BIR Commissioner Kim Jacinto Henares, hindi ito bagong buwis. Taong 2005 pa raw dapat nasimula ng VAT sa toll pero ipinagpaliban muna ni dating Pangulong Gloria Arroyo ang pagpapatupad nito. Bago mag-August 16, maglalabas ang Toll Regulatory Board ng bagong mga toll rate. 1 bilyong piso kada buwan ang inaasahang kikitain ng gobyerno rito. At sama-sama natin saksihan, mga militanteng magrarally sa SONA hiniling na makalapit sa batasang pambansa. Diver na kasama sa salvage operation ng lumubog na bangka sa Bataan, nalunod. At solar oven sa Cebu, kaya gumawa ng 1,000 loaf bread kada araw. Balitang hatid ng isang liga ng katotohanan. Sama-sama nating pagiging saksi.